Bukod sa bansang mayaman sa kultura at lengguwahe, ang Japan din ay kilala pagdating sa manner at code of etiquette. Ang mga Hapon ay sensitibo pagdating sa pagbibigay galang sa mga matatanda at pagbibigay respeto sa kapwa. Kilala ang Hapon pagdating sa pagpapakumbaba at pagkontrol sa sarili para mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng kapaligiran. Harmonious relationship, ika nga. Sinasabi na ang lipunang Hapon ay nahahati sa dalawang mukha. Ang tatemae ay ang mukha o imahe na pinapakita sa mundo mong ginagalawan. Pakikibagay at pakikisama sa iyong kapaligiran kahit palabag ito sa iyong kalooban. Ang hone naman ay tumutukoy sa iyong nararamdaman, na kung saan ay hindi mo basta-basta maaaring maipahayag, lalo na't makakasakit sa iba. Ito rin ay tanda ng pagbibigay daan ng walang karamutan. Heto naman ang ilang sample ng manner at code of etiquette ng mga Hapon. Ang paliligo sa ofro o bathtub ay sinusunod ayon sa ranggo. Ang pinakamatandang miyembro ng pamilya ang siyang unang magbababad sa bathtub. Kung ikaw ay nakapag-asawa ng Hapon, hihintayin mo munang matapos maligo ang iyong biyanang lalaki. Sunod naman ang biyanan mong babae. Pagkatapos ay ang asawa mo at ang mga anak mo. Ewan ko na nga lang kung may matira pang tubig sa iyo. Minsan, mas maigi pang maligo sa sento. Kung papasok sa bahay ng iba o kahit pabahay ng best friend mo, ay kailangan mong magsabi ng ojama shimasu. May tao man o wala sa loob nito. Kapag ikaw ay naimbitahan pumunta sa bahay ng isang pamilyang Hapon, magdala ng kahit anong regalo o souvenir mula sa iyong pinanggalingan. Ito ay tanda ng pasasalamat sa kanilang imbitasyon. Ang tamang paraan ng pagbao o jigi ng mga kalalakihan ay may tuwid na postura at kamay sa tagiliran. Sa babae naman, ang mga kamay ay nakalagay sa harapan na magkakapit. Kung mayroong tinuturong bagay ay iwasang gumamit ng daliri o chopstick. Sa halip ay buksan ang palad ng paitaas patungo sa direksyong itinuturo. Tandaan, bawal gamitin ang nguso. Huwag din kumain o uminom habang nakatayo o naglalakad. Ang pagkain ay sagrado sa kulturang Hapon. Huwag bilangin ang natanggap na sukli ng paulit-ulit sa harapan na nagbigay. Kilala ang mga Hapon sa pagiging tapat lalo na sa pananalapi. Iwasan din buksan ang natanggap mong regalo sa harapan na nagbigay. Maaaring mapahiya ang nagbigay kung makikita niyang hindi mo nagustuhan ang binigay niyang regalo para sa iyo. Kung ang lipunan ay mataas sa ekspektasyon pagdating sa etiketa, mas higit namang sensitibo pagdating sa pakikipagkalakalan o Japanese business etiquette. Hawakan ang dalawang kamay kung iaabot ang meshi o business card. Huwag ring itong itatago kaagad. Huwag ilalagay sa loob ng wallet. Sa halip ay maglaan ng business card case. Tandaan, ang disenyo at kalidad ng inyong business card ay may malaking kinalaman pagdating sa pakikipagnegosasyon. Iwasan rin ang mamulsa sa harapan ng kausap dahil ito ay senyales ng pagkabagot. Iwasang pumuri sa isang tao lamang kung grupo ang kausap. Mas mahalaga ang grupo ang papurihan kaysa sa individual na kakayanan. Tumatay ng 10 minuto ng mas maaga kaysa sa napag-usapang oras ng pagkikita. Ang pagpapahalaga sa oras ng iba ay napaka-importante para sa mga Hapon. Magsuot ng suit and tie kung may mga job interview at business meetings. Hanggat maaari ang pagtawag sa cellphone o telepono sa gabi ay hanggang alas 9 lamang sapagkat ito ay oras na ng pahinga at katapusan ng trabaho. Pero tandaan, bawal ang mag-miss call. Ano ka, talento? Pero tatanungin natin, bakit nga ba istrikto ang mga Hapon pagdating dito kumpara sa Pilipinas at Amerika? Para sa mga Hapon, ang dangal at respeto sa sarili ay napakahalaga. Ang konseptong shame and honor ay nagsimula pa panahon ng mga samurai. Dahil sa code ng Bushido, ang kahihiyan ay katumbas na rin ng kamatayan. Ayon sa isang sikat na kasabihan, when in Rome, do as the Romans do. Kailangan nating sumunod at makisama sa kinaugalian para hindi tayong tawaging kukiyominay o kaya naman ay mangmang.